Kumusta ang experience? Kính chào quý khách, tàu hỏa Long Mã Fansipan đang đưa quý khách về đến ga Trúc Mây. At ito na nga ang part 2 ng Going to Sapa Vietnam vlog, guys. Welcome back. And like the usual, guys, this was booked sa Klook. Ito nga pala, guys, yung Sun Road Fansipan Legend ticket na roughly around 2,500 to 2,600 pesos. Kaya nga, guys, kung di kayo nag-pre-book ng ticket nyo, dito kayo sa counter na to magbabayad or pipila para sa ticket. So, actually, binalikan ko nga si Ate Liza at si Ate Vicky dito sa ticketing kasi wala pa silang ticket. Sabi nga ni Ate Vicky kung baka daw hindi tumatanggap ng cash. So, siguro wala na silang Vietnamese dong or wala pa silang Vietnamese dong at the time. Pero yun nga, nakapag-book naman sila using credit cards. So, again, pumunta tayo dito, guys, ng November and napansin ko na parang medyo off-peak. Konti lang yung mga tao at the time. So, pupunta na tayo dito, guys, sa monorail. So, ayan na, guys, yung monorail. After natin sa pila na yun, darating na siya ng ganyan. So, di ba, ang ganda niya, no? So, sabi nga nila, yung Sapa Vietnam daw is like the Sweden of Asia. So, parang very, very European style. So, ayan ang mga te, sasakay na tayo. Tapos, meron palang 30-minute interval sa bawat dispatch nila. So, ayun. So, guys, may nauna na kaming dalawang kasama doon. So, tatlo na lang kami nila Ate Vicky at Ate Lisa. And, ayan nga, nag-start na siyang umandar. Tapos, syempre, super nag-anticipate tayo na marami tayo or magaganda yung makikita natin. Very excited ako sa part na to. Pero, unfortunately, guys, ayan nga, sobrang foggy. Sobrang wala kang makikita as in. So, for a better perspective, ganito siya, guys. I mean, may maaaninag ka naman, but 90% to 95% as in, super fog lang talaga yung makikita mo. Ayan, so parang very, very saglit lang. Dumating na tayo doon sa area na papunta naman doon sa Cape Cod. So, guys, yung pinurchase pala natin ticket na Fansipan Legend ticket. Meron na siyang monorail, meron na siyang cable car, tapos meron pa siyang funicular papuntang peak ng Fansipan. One way up lang. So, ito na yung pila sa cable car. So, guys, pagsakay namin ng cable car, kailangan sumakay ka habang umaandar yung cable car, hindi siya mag-stop. At guys, itong cable car dito sa Sapa is one of the longest cable cars in the world. So, dun pa lang panalo ka na. Diba? Tawan-tawa kami kasi lulang-lula kaming lahat tapos sabay-sabay kaming walang nakita. And so guys, yung si Kuya dito nagsasalita, para siya yung pinaka-lead ng Korean group or parang siya ata yung tour guide. Basta ano siya parang may dinidiscuss siya along the way. So ayun guys, dun sa gilid ng cable car may mga brochure, may mga fitness bag. Kung gusto nyo, pwede naman kumuha. Yun siya guys, as in, very, very epic fail ang pagpunta dito ng November kasi sobrang foggy talaga, as in, wala ka nang masyadong makikita and hindi mo masyadong ma-appreciate. Although, nag-enjoy naman ako, pero for sightseeing purposes, hindi mo talaga siya ma-appreciate kasi nga, sobrang foggy. Yan, sa pagbaba namin ng cable car guys, sinundan lang namin yung mga directions. As nakarating na kami dun sa papuntang Fansipan. Tanan! Oh no! O diba, yan siya guys. So, foggy, maulan, malamig, manipis ang hangin, malakas ang hangin, yan. Diba, napaka-challenging ng pagbora natin dito. But again, first time ko namang mag-trek or mag-hike at makarating sa isang famous peak. So, might as well enjoy it, might as well appreciate it kung anong pwede natin enjoy.
So this area guys, papunta na kami dun sa one-way up Fansipan Peak Trail. Tapos guys, medyo susubukin dito yung cart mo kasi nakakahingal siya. Tapos ang lamig, ang bilis ng hangin. So from time to time talagang hihingalin ka, magpapahinga ka talaga. So ito na guys yung rail papunta dun sa pinakataas, sa pinaka-peak. Actually guys, may option naman if gusto nyo na pumunta kayo ng lalakarin nyo lang. Pwede din naman. Pwede nyo itong alisin dun sa itinerary nyo or dun sa ticket nyo. May option naman na wala tong rail papunta dun sa Kính thưa quý khách, tàu hỏa Lâm Mới Fansipan đang đưa quý khách về đến ga Trúc Mây, ga cuối của hành trình chinh phục đỉnh Fansipan. Quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang hành lý của mình. Ayan, so after ng pahinga guys, nandito na kami sa Fansipan Peak. So ito guys yung highest peak in Vietnam. And Fansipan is known as the roof of Indochina. Wow! Yan. 1, 2, and 3. Okay. So ayan siya guys from the top. Mula ka talaga nakikita, super foggy. Pero kung i-google nyo to guys or makikita nyo to sa ibang vids or vlogs, makikita nyo na sobrang ganda dito pag nasa taas ka na. Hindi mo lang talaga siya ma-appreciate ngayon. So I guess, pili talaga kayo ng month na dapat clear yung Fansipan. So guys, technically this is my first time na mag-trek, na mag-hike at makarating sa isang known peak. So overall, it was a really fun and enjoyable experience for me. Talagang kung pwede ko itong ulitin. But of course, I will plan ahead na magiging clear niya yung Fansipan. Ayun. So thank you guys for watching and I hope you have a great day.